University of the Philippines. Noong 1969 naman po ay naging first placer si E.S. Zamora sa bar examinations at siya po ay graduate ng University of the Philippines. Mabuhay po kayo, Secretary Zamora. Noong 1969 po, graduate siya po na magna cum laude sa UP College of Law. Yung ating pong pangatlo at pang-apat na kandidato sa pagkamahistrado ng Supreme Court o punong mahistrado ng Supreme Court ay mamayang hapon po i-interviewin. Ito po ay si Justice Maria Lourdes P.A. Sereno at Justice Presbitero J. Velasco Jr. Pareho rin pong mga eksperyensyadong mahistrado at napakahaba rin po ng pagsisilbi sa gobyerno. Ito pong si Justice Sereno ay nakatrabaho pa po namin noon nung ako po yan nakadetail sa Office of the Solicitor General dun po sa kaso ng Piatco at talaga naman pong napaka-brilliant ng aling ito. Ano kung pwede ko lamang sabihin. Napakatalino po at talagang lahat po ng kasong mahawakan niya ay alam na alam niya. It's right at her fingertips. Siya po ay appointee ni President Noynoy Aquino dito sa Supreme Court. Isa po sa mga kakaunting nabigyan ng pagkakataong ma-appoint po ng ating kasalukuyang presidente. Dahil kung malalaman po natin, kung matatandaan po natin, karamihan po ng ating mga Supreme Court justices ay appointees po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Mabalik po tayo kay Justice Sereno. Her appointment to the Supreme Court ay bilang 169th Associate Justice po na Supreme Court para mabuo po nung panahong yon, nung 2011, ang 15-man tribunal ng Supreme Court. Ang Supreme Court po ay binubuo ng 15 mahistrado at na-divide po sila into 3 divisions, or of 5, 3 divisions of 5. First division, second division, and third division. Pero may mga pagkakataon po na lahat po sila ay bumuboto sa iisang kaso. Yan naman po tinatawag nating en banc. Okay, balik po tayo ulit kay Justice Sereno. Siya po ang youngest to be appointed in the Supreme Court in this century and will be one of the longest serving justice of the Supreme Court. Noong February 2009 po, siya ay naging Executive Director at Policy Think Tank of the Asian Institute of Management. So ngayon po, kung siya po ang magiging CJ natin, medyo napakataas po ng standards niya. Noong April 2000 naman, ay naging President po siya ng Access Law Inc. At she's been an UP Law Professor for more than 20 years. At balita ko'y napakahigpit daw po nitong si Professor Sereno. She taught law and economics in various institutions. Kung napansin po natin, medyo marami-rami pong kandidato ang na medyo nag-veer po towards commercial law and economics. So meron po tayong mga mahistrado magaling po sa ekonomiya ng Pilipinas. From 1994 naman po to 2008, she served as legal counsel in various government agencies. So napakaswerte po ng mga nahawakang institusyon nitong si Justice Sereno. Noong 1998 naman po, siya ay na-recognize as one of the outstanding women in nation's service sa field of law. And now she holds a master's degree from the University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA. So dalawa na po ang ating kandidatong graduate po ng Michigan. And in 1984, grade 4 pa lamang po yata ako nito, nung siya nag-place 14th sa bar examination. And last po but not the least, si Justice Presbitero J. Velasco Jr. po ay isa sa ating mga kandidato sa pagka-Chief Justice ng Pilipinas. Si Justice Presbitero Velasco po ay produkto ng public school system. At noong 1971 naman po, siya po ay 6th placer po sa bar examination. Kung mapapansin po natin, karamihan po ng ating mga kandidato sa pagka-Chief Justice ay mga placer po sa bar examination. Siya po ay nagsilbi into the practice of law for almost 20 years. So hindi po matatawaran ang eksperyensya nitong ating Associate Justice Presbitero Velasco. From 1995 naman po to 1998, he served as Undersecretary of the Department of Justice. Pagkatapos naman po, concurrent po siyang Commissioner ng Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB.
Noong 1998 naman po, siya'y na-appoint na Court of Appeals Justice. So makikita po natin na ang history nitong si Justice Presbitero Velasco ay nagsimula po talaga sa long line of experience ng litigation at pagkatapos DOJ. Pagkatapos naman ay na-appoint siya as Court of Appeals Justice. At ngayon naman po, bilang pinnacle na po ng kanyang career, siya ay na-appoint naman as Associate Justice of the Supreme Court. Noong 2001 naman po, he ranked 8th in the disposition of cases as court administrator. Naging court administrator po siya. Yan po ang posisyon na hinahawakan ngayon ni Justice Maidas Marquez, ang Office of the Court Administrator, kung saan po silang namamahala sa lahat ng korte sa buong Pilipinas at sila rin pang maaaring dumisiplina sa ating mga mahistrado o mga judges. Kung may reklamo nga po pala tayo sa mga judges na ating mga nakasalamuha, isang sulat lamang po or complaint letter sa Office of the Court Administrator at sila po ang nag-iimbestiga dito po sa mga napakatagal mag-dispose ng kaso. Si Justice Presbitero Velasco po ay inabutan ko pa yata siyang court administrator nung ako naman po ay naninilbihan bilang court attorney sa Court of Appeals. At kilalang-kilala po itong si Justice Presbitero Velasco nung siya nanilbihang court administrator sa Office of the Court Administrator. Alam niyo po, dito po sa OCAD ng Supreme Court, sila rin po ang maaari nating takbuhan kung ang kasong ating isinampa sa lower courts, kagaya po ng RTC o MTC, ay medyo natatagalan po ng disposisyon. Sila po ang nag-iimbestiga dito at umaakto. Tandaan po natin, isang sulat lamang po ito sa court administrator ay ma-actionan na po nila ito agad. Pero wag naman po tayong basta-basta na lamang magreklamo at kawawa naman po ang mga mahistrado. Tandaan po natin, medyo overwork po sila. Sa ngayon po, tayo po, we will be joined by Robert. Robert Tan, magandang umaga. Magandang umaga, Attorney JJ. Galing nga ako kanina sa... Napakabilis mong tumakbo, ako Nandito ka kagad sa studio. Inantay nga natin na magsisimula na maya-maya yung itong last day. That's Makasaysayan nga ito. Dahil ito nga kauna-unahang public, na isa sa publiko itong prosesong ito sa at first time rin na sa kasaysayan natin na may nabakante na Chief Justice. Na hindi siya nagretiro, bagkus ay impeachment. So very sa atin to, very critical itong interview process. Sa tingin niyo ba, Attorney JJ, itong interview process na nalalaman na ba natin talaga yung personalidad nila, kasi nakikita natin may mga credentials sila, kung saan, anong school sila, ano yung mga nagawa na nila. But yung personality, kasi yung mga ibang criteria kasi yung integrity, credibility, independence, yung mga ganyan kasi hindi talaga masyado nasusukat sa nakikita nating credentials. So, Tama. Ano yung ine-expect kaya natin dito? Mahirap yung Napakahirap nitong ginagawang interviews ngayon ng JBC dahil unang-una, ito ay kauna-unahan sa history ng Judicial and Bar Council na sila ay nag-conduct ng interview sa public, televised. Tandaan natin na nung mga unang panahon, hindi pa siguro ako abogado, talagang in secret nila ito ginagawa. At lahat ng tanong nila dito ay anything and everything under the sun, Pero alam mo, through the years, Robert, hindi talaga nakikita rito yung personalidad ng sumasagot. Dahil always sa interview before the JBC, they wanted to impress the panel. So ano nilalabas nila? Yung kanilang mga credentials, achievements, to the point na nagmimistula ng narcissistic itong ating mga kandidato. Oo, nakikita nga natin na in the past few days, yung mga interviews, I spent 1 hour, 2 hours. Although meron tayong nakita 30 minutes, 15 minutes. Sa tingin, sufficient ba to para makita talaga natin kung ano yung naging qualifications at personalidad ng mga nominees? Kasi para sa public tulad ko na hindi abogado, may mga technical na mga tanong na parang medyo mahirap intindihin. Lalo na sa publiko. Kasi madalas nilang tanong ngayon ay tungkol sa Rule 65 o yung petition for certiorari, Ito pong Rule 65 kasi, ang kanila sinasabi ay the most abused provision po ng Rules of Court. Ang Rules of Court po, ito yung mga rules o mga
proseso na sinusunod namin mga abogado sa araw-araw naming pamumuhay. Ito yung kailangan naming sundin sa bawat kasong hinahawakan namin. Subalit kung ang mga kaso kasi, Robert, kagaya nitong Rule 65 na madalas nating marinig, kunyari ay natalo ka sa regional trial court sa isang kaso. Ang natural na ginagawa ng abogado ay nagmo-motion for reconsideration. Pag ang motion for reconsideration ay na-deny, mayroon kang pagkakataong i-apila ito sa Court of Appeals. Or, kung ayaw mo itong i-appeal, ang tao ay mayroong 60 days para mag-file ng petition for certiorari. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng petition for certiorari? Inaakusahan mo ang mahistrado o ang hukom ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Meaning, wala siyang karapatang aktuhan ng sa ganitong pamamaraan ang iyong kaso. Pero madalas kasi ang napapansin ngayon ng Supreme Court, masyadong naaabuso ang Rule 65. To the point na umaandar yung kaso mo ngayon dito sa lower court dahil pwedeng umaandar pa siya at pending ang Rule 65 mo. Tapos ay nagiging clogged ang docket also ng higher court, either ng Court of Appeals o ng Supreme Court. Yun ngayon ang nirereklamo. So dito nagkakaroon ng backlog kaya humahaba yung process, kaya tumatagal yung proseso. Oo. Dahil madalas na naaabuso talaga ito. Dahil matalo lang sa kaso, may mga abogado, pasensya na po sa aking mga kasamahan, ito po ay basta na lamang ipina-file kahit na wala namang napapatunayang grave abuse of discretion sa mga hukom o mahistrado. Maaari naman po kasing mag-appeal. Marami pa tayong remedies bukod dito. Ito nga, Attorney JJ, sa mga interviews na nakita natin in the past few days, na nakita namin may mga lumalabas kung ano yung mga reformang gustong gawin ng ating mga nominado sa loob at sa education sector at saka sa loob. Kayo, Attorney JJ, being at the front lines, kayo yung as a lawyer, ano yung nakikita nyo talagang problema na kailangan talagang tugunan para yun, maayos natin at maibalik ang confidence ng publiko sa Department of Justice at saka sa Supreme Court? Dalawang aspeto kasi yan, Robert, bringing back the confidence of the public to the judicial system and the problem within. When I say the problem within, hindi lamang po sa Supreme Court, kundi doon sa mga existing rules at mga batas na meron tayo. Unang-una nga yung sinasabi nila na para ma-declog yung mga dockets ng korte, kailangan rin siguro na maghigpit sa ilang mga rules at paggamit ng remedies under the rules of court, kagaya nga nitong Rule 65. Kailangan repasuhin kung ano ba yung mga grounds na pwede natin tukuyan para lang magkaroon ng mas mahusay na pag-file ng mga kaso at mas efficient. Kasi sinasabi, may mga kandidato na medyo kinakabahan talaga kami mga abogado, lalo na pag sinasabi nilang, I am here to make the Supreme Court more efficient. So they are as if saying that the Supreme Court is inefficient, but that is not true kasi nakita namin through the years yung effort talaga ng Supreme Court to run with the times, to go with the flow. Like yung computerization lamang nila. Very high-tech na ngayon ng Very high-tech. tayo. In fact, the Supreme Court, to give credence naman sa ating mga mahistrado sa Supreme Court and even the past administrators, napakatagal na pong na-launch ng e-library na Supreme Court. I think that was way back 2006 or 2007. I think they launched it sa Arellano University School of Law pa nga ito, noong somewhere between 2006 or 2007, ni-launch nila yung e-library ng Supreme Court. Tapos nagkaroon sila ng case management system kung saan lahat ng nadesisyon ng kaso ng Supreme Court ay nandun na kagad sa website. Napakalaking tulong ito sa mga abogado. Hindi kagaya nung araw, naranasan ko pa yon na pagka may kailangan kang kaso ng Supreme Court, tatakbo ka talaga sa library at huhugutin mo yung Supreme Court Reports Annotation, yung SCRA na tinatawag na ngayon ay 600 volumes na napakahirap mag-research ng ngayon, araw. computer age na tayo. At may lumalabas rin ngayon regarding sa monitoring ng mga cases at yung mga nakakulong. At kung talagang namomonitor ba natin kung talagang nakakulong ang mga ito o hindi at kung nasaan sila. Meron na ba tayo ito or ito yung isa sa mga reforms na planong gawin in the future in this computerized age? Alam mo, Robert, meron na tayong mga rules regarding that. Yung mga nakakulong natin, lalo na yung mga children in conflict with the law, mga juvenile na nakukulong kasama ng mga adults,
Pero sa palagay naming mga abogado, may kakulangan pa. Pero hindi naman natin sinasabing wala ng pag-asa. Ang sinasabi natin ay may maitutulong pa ang isa't isa, no? Ang ating legislatura. Hindi lang kasi trabaho po ito ng Supreme Court. Trabaho rin po ito ng legislature, ng executive, at tayong mga ordinaryong mamamayan. Ang paglalabi natin at maipakita sa mga kinauukulan kung ano pa yung kulang dito sa ating jail management at penology system, ano? Kasi may mga taong due na nga na makalabas o dapat ay hindi na nakakulong dito, hindi pa rin na ilalabas dahil nasa kakulangan din ng mga rules sa ating Yes, minsan sistema. nga tumatagal yung kaso. Kawawa naman yung mga nakakulong, hindi pa na ano yung kaso nila. Kan years na, minsan, after like 5 years, acquitted. Kaya lang, nawala na yung 5 taon na yun sa 5 buhay. taon ng buhay na nawala. So siguro ito yung mga dapat repasuhin. Pero ang dapat siguro tandaan ng ating mga kababayan, hindi lamang ang Supreme Court ang may obligasyon dito. Lahat po ng sector ng society. Ang Supreme Court po, ang magagawa lang niya na i-implement, i-interpret ang batas, i-execute ang batas. Subalit ang gagawa po ng batas naturalmente ay ang ating mga nasa legislatura. Now, tignan natin, ano ba mga nangyari noong mga nakaraang araw, ano? Napansin ko kasi kahapon, nandito kami kahapon ni Commissioner Gio Tingson, ano? Napansin namin kahapon, dun sa 4 na kandidato, nagtanungan kami, kanino ka ba? Sa outsider ka ba o sa insider? Matanong kita, Roberts. Dun sa 4 pa lang kahapon, huwag na nating isama yung mga nauna. O kung gusto mo isama yung mga nauna mula ng Martes, mas gusto mo bang insider or outsider ang Well, in the case of kung outsider, insider, it can go both ways eh. Pag outsider kasi, like if you're a dean sa school, yung ground rule, yung doon ka sa root. Kasi yung ikaw ang nagtuturo sa mga future lawyers natin. So, I think, alam mo na, as a dean sa school, dapat alam mo na rin kasi lahat ng mga nangyayari sa korte, sa taas, sa baba, for RTC. Kasi ikaw ang nagtuturo sa mga But yung insider and also, yung sinasabi kasi, hindi naman yung institusyon ang in-impeach. Yung isang tao lamang. Ito sa katawan ni dating Chief Justice Renato Corona. Not the whole system. That's right. But sinasabi naman nila, yung reforms na ito ay patuloy namang ginagawa. But syempre, sa mata ng publiko, iba. May iba nagsasabi, gusto na natin ng outsider, para outside view, para mas makita yung ano talaga yung nangyayari, para nakikita nila from the outside. Ano yung problema na nasa loob? Hindi pa saturated, kumbaga. May mga iba naman nagsasabi, kasi kung nasa loob naman, matagal na yung mga nagiging problema, ba't hindi pa naayos? Baka walang pagbabago. Yes, yung mga reforms. So it can go other way. Tignan natin, i-run down natin, sino itong mga 16 na naunang kandidato. Unahin natin si Dean Andres Bautista. Kilalang kilala ito sa academe, siya ay Dean ng FEU. Were you impressed then when he delivered this when he delivered the about 10-minute speech, parang medyo nagulat ang ating JBC members. Yes. Nakita nga na he exuded confidence, no? Yes. Lahat ng mga tinanong sa kanya, nasagot niya straight and with confidence. But yun lang nga yung sinasabi nila, maybe age might be an issue. Kasi sinasabi nila, napakabata. Yung nga issue, may napakabata, may matanda na, malapit na sa retirement age. So, ano ba talaga? How do we gauge yung maturity ng tao, yung credentials? Hindi natin masasabi kasi sa edad yung maturity, no? Ang makikita natin dito, kung masyado kasing bata, ay napakahaba ng kanyang reign as CJ ng Supreme Court. Kung manggagaling sa labas ang isang napakabatang tao, mukhang napakahirap gamutin ng sugat na napakalaking nangyari dahil nga sa impeachment ng kanilang ulo. Now, punta naman tayo kay Attorney Soledad Cagampang de Castro. Yeah, yung una siyang so first day ang pinakamaiksin, halos 30 minutes lang. 15 to 30 minutes. So, ako naman nung nakita, hindi, as somebody who's watching, hindi ko masyado nakita yung personality. Actually, hindi ko rin siya gaanong napanood ng mga araw na yun. Dahil fleeting, napakabilis. To the point na umabot po sa puntong may mga tao pong nagtatanong sa amin sa Twitter, meron daw po bang wait yon, yung bilis o tagal ng pag-interview sa kandidato? Kung mabilis ba, parang hindi na, disqualified na. Kung mas matagal, syempre mas maraming tinatanong, wini-weigh nila
credentials, yung personality ng tao para makita ng taong bayan. Siguro, inisip na nila, naku, disqualified to, kaunti lang ang tanong. Pero marahil ay kakaunti lang din naman siguro kasi yung kanyang mga exposure Yes. pa. Yes. Punta tayo kay Secretary De Lima. Maraming Very nag-abang interesting, talaga very dito sa interesting. pag-interview kay Secretary De Lima. Oo, may mga taong nagre-raise ng issue regarding delikadeza. Pero tandaan natin, hindi po si Secretary De Lima ang nag-file ng kaso o ng impeachment case against Yes. naman na CJ Corona. Pero ito nga, yung mga issue na may mga pending disbarment cases pa daw siya, ano daw ba yung kwalifikasyon niya para maging Chief Justice? Gayong napakarami daw disbarment cases against her. So, ito'y napakabigat na issue na itinanong sa kanya during her interview. Yes, but nakikita man natin na yung credentials ni Secretary De Lima. But yun nga, may yung lumabas ng issue nga regarding independence. That's true. Oo, That's true. so- No? Kasi medyo napapag-usapan na nakikiling daw siya ngayon at napakalakas daw niya sa ating presidente. Subalit wag naman po nating tignan Yes. dito. Tignan na lang natin po ang track record ng bawat isang kandidato. Although, Attorney JJ, matanong ka lang, how do you gauge independence? Very subjective yan eh. So, hindi mo masasabi kung yung independence ng tao. Although, sinasabi nga nila during the interview process or yung sa track record nila, nakikita mo na kung saan sila pumapanig at ano. But yung sa personality kasi ng tao, hindi, yun ang pinakamahirap eh. Alam mo, ito yung tandaan natin, ano? Lahat ng mga appointees na ito, lahat ng may mga nakaupo sa posisyon, lahat yan ay appointee ng kung sino mang mas mataas sa kanila. Pero hindi po ibig sabihin na ito na porke appointee ka ng isang tao, ay ang loyalty mo na andun. Dahil po ang dapat natin tignan, ang loyalty ng isang tao ay nasa tungkulin niya sa publiko. So kung ang hinahawakan ni Attorney De Lima o ni Secretary De Lima ay ang DOJ, ang tungkulin niya ay nasa DOJ at sa public in general, hindi po kay Presidente Aquino. Pero nakita naman po natin ang track record niya. Appointee siya dati ni dating Presidenteng Gloria Macapagal Arroyo sa CHR. And yet, in-appoint pa rin siya ni Presidente Aquino. So, yung nga mahirap makikita natin. Ito nga, Attorney JJ, mukhang nagsisimula na nga ang unang interview dito sa Supreme Court. Punta muna tayo sa Supreme Court. Sige po, ating tunghayan ng Ronaldo Supreme P. Court. Zamora, Senior Partner, Zamora, Poblador, Vasquez, and Bretanya Law Offices.